Pagkatapos ng kanilang misyon, nagmaneho si Roland paalis gamit ang isang mamahaling sasakyan. Si Roland, na hindi pa nakakapagmaneho simula noong driving test niya noong kolehiyo, ngayon ay natagpuan ang sarili niya sa likod ng manibela. Sa loob ng sasakyan, ang mga mangkukulam na kakatapos lamang makaligtas sa isang mabangis na labanan ay tila lubos na pagod. Sa likod ng sasakyan, tinanong ni Foldy si Roland kung ano ang bagay na kanilang nilabanan at kung paano nito nagawang biglang makakuha ng napakaraming mahika. Si Roland, hindi rin sigurado, ay nag-isip-isip na marahil ang nilalang ay gawa lamang ng purong enerhiya ng mahika. Ngunit sigurado siya na hindi ito isang demonyo. Si Ling, na halatang halata pa rin ang pagkabigla, ay nagkwento kung paano nalunod sa pulang ilaw ang silid. Na para bang may nakakatakot na puwersa ang nakatitig sa kanya. Isang pakiramdam na mas matindi kaysa sa anumang mataas na ranggo na demonyo na kanyang nakaharap. Sinikap ni Roland na aliwin ang mga mangkukulam, sinasabi sa kanila na ang mga ganitong halimaw ay napakabihirang. Kung hindi, matagal nang nasakop ang mundo. Hindi sumali si Phyllis sa usapan, tahimik lamang na tinitigan si Roland at ang manibela. Nang mahuli ang kanyang tingin, ngumiti si Roland at tinanong kung gusto niyang matutong magmaneho. Natumanggo siya ng sabik. Kinindatan siya ni Roland, sinabi niya na kailangan nilang magtrabaho pa ng ilang beses upang matamasa ang pang-araw-araw na luho tulad ng masasarap na pagkain, mas malalaking mansyon, at mga mamahaling sasakyan para sa lahat. Ito ay nagpaligaya kay Foldy, lalo na sa pagbanggit ng pagkain. Kahit na narinig lamang niya ang tungkol sa mga hamburger at hotpot mula kay Phyllis. Ang tanging meron pa lang siya ay instant noodles, gayunpaman, hindi niya ito pinansin dahil labis din itong masarap. Tinitingnan ng mga pagod na mangkukulam sa pamamagitan ng rearview mirror. Ipinangako ni Roland sa kanila na iyon lang ang mga pangunahing kaalaman. Kapag nakaipon na sila ng sapat na pera, matitikman nila ang pinakamasasarap na pagkain sa buong mundo. Ang mga mangkukulam, na namotivate ng kanyang mga salita, ay tumayo ng tuwid, nanunuyo ang bibig at nasa sabik. Sinabi ni Foldy na kapag gumaling na ng lubusan ang lahat, dapat silang mabilis na lumipat sa kanilang susunod na target, na na-scout na niya. Si Don, isa sa mga nasugatang mangkukulam, ay nakisali ng may sigasig. Ipinipilit na maayos na siya at handa na siya anumang oras. Ang kapaligiran sa loob ng sasakyan ay lumipat mula sa pagod tungo sa isang umuusbong na kaguluhan tungkol sa kanilang susunod na magandang pakikipagsapalaran o sa halip ay pagnanakaw. Hindi inaasahan ni Roland na ganito kadali mapalakas ang moral ng mga mangkukulam. Habang patuloy ang pag-uusap ng mga mangkukulam tungkol sa pagkain, dahan-dahan niyang minaneho ang sasakyan papasok sa lungsod. Maingat na itinago ang sasakyan, pagkatapos ay bumalik sila sa bodega. Nang binuksan ang kanilang nakuha, nakakita sila ng ilang bundle ng pera at ilang alahas. Hindi inaasahan, mayroon ding ilang umiikot na mahika. Nag-isip-isip si Roland kung ginagamit na ngayon ng mga fallen ang mga ito bilang isang anyo ng pera. Makalipas ang ilang sandali, bumalik si Roland sa kanyang apartment. Nakita niya na nakabukas pa rin ang mga ilaw sa sala. Tulog si Zero sa sala, kasama ang kanyang mga libro na nakalatag sa harap niya. Malinaw na nag-aaral siya at naghihintay sa kanya. Nang makita si Zero na tumutulo ang laway sa pagtulog, tila may dumampi sa puso ni Roland. Bagamat mga tenant at landlord lang sila, naramdaman niya ang isang mahinang pakiramdam ng mga ugnayang pampamilya na nabubuo sa pagitan nila. Maingat niyang binuhat siya at dinala pabalik sa kama niya. Tinatakpan siya bago bumalik upang ayusin ang kanyang mga libro sa sala. Isa sa mga aklat-aralin ang nakakuha ng kanyang atensyon, tungkol ito sa matematika ng Olympiad. Naalala niya ang kanyang mga araw sa middle school noong nag-aral siya ng mga klase sa Olympiad. Gayunpaman, sa tingin niya ay hindi praktikal ang kurso. Hindi pa partikular na interesado si Roland sa matematika ng Olympiad. At maagang tumigil, kaya naman, natural lang. Hindi niya masyadong alam ang tungkol sa nilalaman nito. Gayunpaman, nang i-flip niya ang aklat-aralin, sa kanyang pagkagulat, hindi ito blanko. Bumilis ang kanyang paghinga sa pagkasabik. Kung nagtataka ka kung bakit labis na natuwa si Roland, mabilis na paalala na ang mundo ng panaginip ay halos kahawig ng likod sa Earth. Kaya ang mga libro, materyales, at talaan ay umiral tulad ng ginagawa nila dito.
Ngunit naglalaman lamang ng kaalamang alam ni Roland mismo o nabasa niya dati. Kung hindi siya pamilyar sa isang paksa o hindi pa niya nakita. Lilito na blanko ang mga pahina. Sa susunod na eksena, lumipat tayo sa isang makapal na yelo at nyebe na tanawin. Walang iba kundi ang mga bundok na may nyebe, sa loob ng isa sa mga tolda. Nakaupo si Lightning sa tabi ng isang kalan, hawak ang isang journal. Sinulat niya na ito ang 13 araw ng ekspedisyon. Bagamat 15 araw na ang nakalilipas mula nang lumipas ang taglamig, mabigat pa rin ang nyebe sa paligid dito. Sa kabutihang palad, patuloy na nagbibigay ng mainit na tubig at pagkain ang boiler ng barko. Ayon sa kanilang orihinal na plano, ginamit nila ang mahiwagang kakayahan ni Margie na hanapin ang mga sinaunang guho at sa tulong ng mangkukulam ng Tekira na lumipat sa isang bulate ng pagbabarena upang tumagas sa mga bundok. Gayunpaman, mas mahirap ang misyon kaysa sa inaasahan nila. Ang bundok ay puno ng mga kuweba, na ginagawang mahirap hanapin ang aktwal na daanan patungo sa mga guho. Tumulong sina Lightning at Maggie sa paghahanap, ngunit mabagal ang pag-unlad. Gayunpaman, nanatiling hindi natitinag si Lightning. Tulad ng laging sinasabi ng kanyang ama, ang mga explorer ay palaging nasa paglalakbay. Habang malapit nang magpahinga si Lightning matapos ang pagre-record ng kanyang araw. Dali-daling pumasok si Wendy sa tolda, nagmamadali siya. Sinabi niya kay Lightning na nagkaroon ng insidente sa yungib, at nawawala si Fran. Nagulat siya, tumayo si Lightning at mabilis na sumunod kay Wendy. Dumating sila sa lugar ng insidente. Sumilip si Lightning kung saan umano nahulog si Fran. Nakatayo sina Nightingale at Edith sa tabi niya, at ipinaliwanag ni Edith na natagpuan ni Sylvie ang tamang daanan at si Fran ay nagtatrabaho upang linisin ang landas at marahil siya ay nahulog sa hukay dahil sa hindi inaasahang bangin. Napansin ni Lightning ang paggamit ni Edith ng mga salita, at tinanong niya kung ano ang ibig niyang sabihin sa marahil. Ipinaliwanag ni Edith na nakita ni Sylvie na biglang nawala ang mahiwagang enerhiya ni Fran, ngunit nang makarating siya, wala siyang makita sa ilalim ng hukay. Napakapagtataka ito, kung hindi makita ng mga kakayahan ni Sylvie ang nasa ilalim, kung gayon ay sobrang lalim ng bangin na ito. Mayroon lamang dalawang paliwanag, alinman sa lalim ay lumampas sa saklaw ng pagmamasid ni Sylvie o mayroong isang bagay na nakakasagabal sa kanyang mga kakayahan. Tila mas komplikado ang mga bagay-bagay, sa parehong oras, hindi kalayuan sa kanila. Isang argumento ang sumabog sa pagitan nina Agatha at ng mga mangkukulam ng Tekira, malinaw na tungkol sa kung dapat agad na bumaba upang iligtas si Fran. Huminga ng malalim si Lightning, alam niyang napakamapanganib ng misyon ng pagsadyak. Ang mismong ilalim ay maaaring isang bitag na itinakda ng mga kaaway o tinitirhan ng ilang hindi kilalang nilalang tulad ng Invisible Mantis. Huminga siya ng malalim at pagkatapos ay nagpasya. Bilang isang kwalipikadong explorer, hindi niya maaaring iwan ang anumang kasama. Nilapitan niya ang nagtatalong grupo, sinabi niya sa kanila na siya ang unang bababa at titingnan kung ano ang nasa ilalim. Isa sa mga mangkukulam na Judgment Army ang nakipagtalo kay Agatha, na naalala ni Lightning na ang pangalan ay Elena. Habang nag-uusap sila, nag-aalala sila na maaaring mayroong isang bagay na makakasagabal sa kakayahan ng isang mangkukulam. Pagkatapos ng lahat, idineklara ni Roland na walang sinuman ang dapat kumilos ng mag-isa at dapat magpatuloy ang paghahanap sa suporta ng unang hukbo. Pagkatapos ay ibinahagi ni Lightning ang kanyang plano, iminumungkahi na itali nila ang isang lubad sa kanyang baywang. Kung nabigo ang kanyang mga kakayahan, maaari nilang hilahin siya pabalik. Bilang isang kilalang explorer, hindi niya iiwan ang isang kasama o kikilos ng walang ingat. Si Nightingale na nakatayo sa tabi niya, ay nagpasyang samahan si Lightning sa hukay. Ang kanyang kakayahan ay nagpapahintulot sa kanya na madaling mag-navigate sa pamamagitan ng hamog, at ang mga bangin ay kaya niyang iwasan ng madali. Mabilis silang makaka-address kung makakaharap sila ng mga kaaway. Gayunpaman, umiling ang ulo ni Wendy, bilang pagtutol sa paglalagay sa kanila sa panganib. Iginiit niya na kung may mga makapangyarihang kaaway sa ibaba, masyadong mapanganib para sa dalawa na bumaba. Si Elena, marahil ay nadama ang pag-aalala ng unyon ng mga mangkukulam, ay nagsabi sa lahat na hindi niya iiwan si Fran at bababa ng mag-isa. Tumaas ang boses ni Agatha ng seryoso habang tinatanong niya kung ang 4 na siglo ay nagparamdam sa kanila na kalimutan ang kahalagahan ng pagsunod sa mga utos.
Seryoso ang tono niya, muling naging mataas na ranggo na mangkukulam mula sa panahon ng Tekira. Narinig ito, tumahimik ang lahat ng mga mangkukulam ng Judgment Army, at sa huli ay yumuko si Elena kay Agatha na sumusunod sa kanyang mga utos. Matapos ang isang sandali ng katahimikan, sinabi ni Edith sa lahat na tumigil sa pagtatalo. Ipinaalala niya sa kanila na nag-utos si Roland na ang mga pagsisikap sa paggalugad ay dapat na i-coordinate sa lahat ng partido. Ang kailangan lang nilang gawin ay makahanap ng paraan upang makapasok ang unang hukbo sa hukay. Lumalabas, nakakita si Edith ng isang bangin sa tabi ng isang talon. Sa susunod na eksena, nakita natin si Lightning na nakatali sa isang lubad na may platform ng elevator. Sa itaas niya, sa platform ay ang mga mangkukulam na Judgment Army at dalawang mabibigat na koponan ng machine gun. Ginamit ni Agatha ang kanyang mga kapangyarihan upang i-freeze ang tubig, pinupuno ang mga bitek sa bangin upang matiyak ang maayos na pagbaba ng basket ng elevator. Lumalabas, naisip ni Edith na i-dismantle ang steam engine ng barko at ihatid ito ng mga mangkukulam na Judgment Army sa mga bundok ng Niebe. Pagkatapos ay pinakuluan nila ang tubig ng Niebe upang patakbuhin ang makina, na siya namang nagpagana ng basket ng elevator, na nagpapahintulot sa koponan ng pagsadyap na ligtas na makarating sa hukay. Hindi mapigilan ni Elena na humanga sa karunungan ng mga mortal, tumanggaw si Agatha. Sinabi sa kanya na marahil sa loob ng bawat isa dito, si Edith ang may pinakamalalim na pag-unawa sa mga iniisip ng hari. Mabilis na nagkalkula si Lightning, at nalaman niyang mawawalan sila ng 600 ginto. Ngunit ngumiti siya, alam niyang kung narito si Roland, pipiliin niyang iligtas ang isang kasama ng walang pag-aalinlangan. Pagkatapos ng lahat, ganung uri na tao si Roland. Habang lalo silang bumababa, lahat sila ay may pakiramdam na lumulubog. Sa ganoong taas, tiyak na mamamatay ang isang ordinaryong tao. Gayunpaman, ginagamit ni Fran ang katawan ng drilling worm. Hindi nila alam kung maayos lang siya. Biglang tumigil si Lightning, sumigaw na mayroong isang bagay sa unahan, pagkatapos ay binilisan ang kanyang pagbaba at sa wakas ay umabot sa ibaba. Sinuri niya ang paligid ngunit hindi nakita si Fran. Sa halip, nakita niya ang ilang mga itim na tore ng bato sa loob ng kung ano ang tila isang kampo ng demonyo. Tumalon din si Nightingale, sinasabing maaaring ito ang tore na nilamon ng higanteng bulate ilang buwan na ang nakakaraan. Nang tuluyang lumapag ang elevator, sinuri ni Agatha ang paligid ngunit wala pa ring senyales ni Fran. Ang unang hukbo ay nasa alerto. Napansin nila na sa tabi ng mga tore ay may mga puwang sa magkabilang gilid. Nag-isip-isip sila kung posible kayang nahulog si Fran sa isa sa mga puwang na ito. Alam ni Agatha na ang mga itim na bato na ito ay sinasabing gawa sa mga Judgment Stone. Gayunpaman, ang mga toreng ito ay hindi gaanong nakakaistorbo sa mahikam ngunit maaaring ihiwalay ito. Ginamit ni Agatha ang kanyang kakayahan at pinatama sa tore, gayunpaman, hindi man lang siya nakapagdulot ng isang gasgas. Lumipad ng bahagya si Lightning, narinig niya ang tunog ng umaagos na tubig. Naisip niya na maaaring nahulog si Fran sa isa sa mga gilid dahil sa isang sapa sa ilalim ng lupa. Na maaaring magpaliwanag din kung bakit hindi napansin ni Sylvie si Fran. Tumanggaw si Agatha, sumasang-ayon na malamang na nakialam ang mga bato ng tore sa mga kakayahan ni Sylvie, na nakatatakip sa tanawin ng sapa sa ilalim ng lupa. Inutusan niya si Lightning na lumipad pataas at iparating ang sitwasyon kay Wendy. Upang magdala ng mas maraming tao pababa at magtayo ng isang linya ng depensa dito. Tumanggaw si Lightning at agad lumipad. Sinundan ng grupo ang mga pampang ng ilog patungo sa isang sapa sa ilalim ng lupa. Agad silang nahumaling sa tanawin sa kanilang harapan. Malinaw na tubig, iba't ibang mga kabute, at mga prutas na maaaring lumiwanag na ngayon lang nila nakita. Ikinalungkot ni Nightingale na kung ang lungsod ng Neverwinter ay may mga ganitong nagliliwanag na prutas. Ang mga kalye at eskinita ay maaaring maliwanag sa gabi. Nasa sabik si Lightning na kumuha ng ilan sa mga prutas at kabute upang dalhin pabalik upang itanim. Ngunit mas sabik pa siyang tikman ang mga ito. Lumingon siya kay Elena, tinatanong kung ang mga bulate ng pagbabarena ay maaaring lumangoy. Kung saan umiling si Elena, hindi rin niya alam. Ang grupo ay maaari lamang magpatuloy sa pamamagitan ng pagsunod sa daloy ng ilog. Tinatansya ni Nightingale na sinusunod ang direksyon ng tubig.
na ang sapa sa ilalim ng lupa na ito ay maaaring umantong sa mga timog na burol. Nagtataka si Lightning, marami na siyang beses na nagpunta sa lugar na iyon ngunit naalala niyang walang mga ilog doon. Saan kaya napupunta ang lahat ng tubig na ito? Biglang, may narinig silang kalusko sa unahan. Hinugot ng lahat ang kanilang mga sandata. Ginamit ni Nightingale ang kanyang mga kakayahan ngunit walang nakitang mahika sa unahan. Umabanti sila ng ilang hakbang at natuklasan ang isang bagay na parang itlog. Sinenyasan ni Elena ang Judgment Army na humakbang pasulong upang tingnan ng malapitan. Gayunpaman, ang bagay ay mukhang nakakagambala at kasuklam-suklam, na nagdulot kay Lightning na magtaka tungkol sa laki ng nilalang na maaaring mangitlog ng ganoong itlog. Habang sinusuri nila ito, isa sa mga mangkukulam na Judgment Army ang nakaramdam ng panganib at isinaksak ang kanyang espada sa itlog. Sa isang mabilis na pag-flip pataas, ang itlog ay nabasag, at tumalsik ang isang uri ng likido. Sa kanilang pagkamangha, isang demonyo ang lumabas mula sa loob. Pagkatapos ay lumipat ang buong itlog, nagbabago sa isang nilalang na nagsimulang umakyat sa pader ng bato at tumakas. Mabilis na naabutan ito ni Nightingale, hinugot ang kanyang dagger at sinaksak ito ng malakas sa ulo. Natanto ng grupo ng may pagkatakot na marahil ang mga demonyo ay ipinanganak mula sa mga itlog na ito. Napatitig si Agatha nang may pagkabigla sa bangkay ng demonyo, dahil hindi pa niya narinig ang tungkol dito. Mula sa hitsura nito, lumilitaw na ang demonyo ay ganap na hinog na. Habang lalo pang sumusulong ang grupo, natagpuan nila ang higit pang mga itlog. Gayunpaman, sa bawat pagkakataon ay iba't ibang bagay ang natagpuan sa loob, ang isa sa mga ito ay naglalaman pa nga ng isang tao. Ang madilim na pagkakatuklas na ito ay nagpahayag na malinaw na ang mga itlog na ito ay gumagamit ng mga demonyo at tao bilang biktima. Ngunit paano nahuli ng mga itlog na ito ang mga tao at posible bang na-infiltrate na nila ang teritoryo ng Neverwinter? Mula sa tanong na ito ay mabigat ang loob ng lahat. Biglang, nakaramdam si Nightingale ng isang mahiwagang reaksyon sa unahan. Natanto niyang si Fran ito, mabilis siyang tumakbo sa unahan, at mabilis na sumunod ang natitirang bahagi ng grupo. Habang papalapit si Nightingale, lalong naging mahirap makita ng malinaw, ilang segundo lang ang lumipas, maraming putok ng baril ang umalangaw-ngaw. Binilisan ng grupo ang kanilang mga hakbang, at si Lightning, na hinugot ang kanyang pistol, ay lumipad patungo sa kinaroroonan ni Nightingale. Sa kabutihang palad, hindi nasaktan si Nightingale. Pagkatapos ay inactivate niya ang isang magic stone para sa liwanag at nakatayo sa ibabaw ng ilang patay na demonic beast. Ito ay walang iba kundi ang hindi nakikitang mantis. Matikas na ibinalik ni Nightingale ang kanyang pistol sa kanyang sinturon, ipinagmamalaki na walang makatatakas sa kanyang mga mata. Pagkatapos ay tinapik niya si Fran. Gumalaw-galaw si Fran at Bamulong, tila natatakpan ang kanyang bibig. Habang sinusuri ni Lightning ang paligid, napansin niya ang isang bato na monumento. Sumabay sa kanya si Nightingale, at naging maliwanag na sa wakas ay natagpuan na nila ito. Naabutan sila ng grupo, at ipinaliwanag ni Nightingale ang nangyari, nahuli si Fran ng mga demonic beast, at bahagi ito ng mga guho. Gayunpaman, maaaring malapit pa rin ang kaaway. Sama-sama nilang hinugot ang bagay na nakatrap kay Fran. Matapos iligtas si Fran, ang susunod na hakbang ay magtayo ng isang linya ng depensa sa pamamagitan ng unang hukbo bago magpatuloy. Nang sa wakas ay makapagsalita si Fran, narinig ng lahat ang kanyang babalan na huwag tumingin sa itaas. Gayunpaman, pagkarinig nito, kusang tumingin pataas si Lightning. Sa itaas, sa madilim na kisame ng kuweba, lumitaw ang isang pulang mata, sinusundan ng pangalawa, pangatlo, at pagkatapos ay hindi mabilang na iba pa. Maraming mata ang nag-iilaw sa buong kuweba, ang kanilang nakakatakot na titig ay nakatuon kay Lightning, na nagdulot sa mga balahibo sa kanyang likod na tumayo. Samantala, sa itaas ng lupa, patuloy pa rin na idinidirekta ni na Edith at Brian ang unang hukbo upang magtayo ng mga depensa nang maisip ni Edith na may narinig siya. Ngunit walang narinig si Brian at ipinapalagay na medyo nababahala lamang si Edith, iminungkahi niyang magpahinga siya. Ngumiti si Edith at umiling, nakitang ngumiti siya. Si Brian, bahagyang namula ang mukha at mabilis na binago ang paksa, tinanong kung saan niya iniisip na dapat iposisyon ang machine gun. Itinuro ni Edith ang isang mas mataas na lupa at sinabing nagbigay iyon sa kanila ng mas maraming estratehikong kalamangan.
Bigla, napansin ni Edith ang isang kakaibang bagay. Ang damo sa lupa ay tila gumagalaw na parang tinatapakan. Bago pa siya makalingon upang babalaan ang mga sundalo, isang mabilis na tunog ng paghampas ang sumunod. Kasunod nito ang isang nakakatakot na tanawin. Ang ulo ng isang sundalo ay gamulong mula sa kanyang mga balikat. Ang kanyang ngiti ay nanatili na parang nagyelo sa kanyang mukha. Ilang segundo pa lamang ang nakalipas ay nagsasaya pa siya kasama ang kanyang kaibigan, at ngayon ay patay na siya. Atake ng kaaway, sigaw ni Edith, at pagkatapos ay sinabi ang kaaway ay hindi nakikita. Halos agad-agad, ilang higit pang mga sundalo ang malupit na napugutan ng ulo. Nang mapagtanto na higit pa sa isa ang umaatake, naghagi si Edith ng isang dagger sa direksyon ng mga nabuwal na sundalo upang malaman ang posisyon ng umaatake. Ang dagger ay nadeplika. Pagkatapos ay hinugot niya ang kanyang espada at sinaksak kung saan niya kinakalkala ang posisyon ng umaatake. Naramdaman niya na may natusok siya, tinuturok niya ang kung ano ang sa tingin niya ay tiyan ng kaaway. Habang naghahanda siyang umatras, nadama ang nalalapit na panganib, kusang yumuko siya. Naramdaman niya na may humiwa sa hangin, pinuputol ang ilang hibla ng kanyang buhok sa proseso. Mabilis na umatras si Edith, napagtanto na ang kaaway ay malamang na armado ng hindi bababa sa 2 armas. Madali niyang tinawag ang mga unang sundalo ng hukbo upang magpaputok sa kanyang direksyon. Mabilis na lumingon ang mga sundalo at isang barrage ng mga bala ang lumipad kung nasaan si Edith, na inihayag ang anyo ng isang malaking mantis habang ito ay pinaghihiwa-hiwalay ng mga putok ng baril. Ang demonyong hayop ay agad na bumagsak na patay, ngunit mayroon pa ring ilang higit pa sa kanila sa malapit, patuloy na nagdudulot ng mga casualty sa mga unang sundalo ng hukbo. Bigla, ilang mga figure ang sumugod, hinihiwa ang hindi nakikitang mantis at higit pang mga mangkukulam na Judgment Army ang lumitaw, mabilis na sumugod sa mga natitirang hayop. Huminga ng maluwag si Edith habang iniunat ng isa sa mga mangkukulam na Judgment Army ang isang kamay, tinatanong kung maayos lang siya. Kinundena ng mangkukulam na huli na sila. Pinayuhan ng mangkukulam si Edith na umatras kasama ang unang hukbo at iwanan sa kanila ang mga demonyong hayop. Tinanong ni Edith kung paano nila nakikita ang mga hindi nakikitang kaaway. Lumabas na ang mga Judgment Stone ay maaaring pansamantalang makagambales sa kakayahang makita ang mga kaaway. Ipinaliwanag ng mangkukulam na ang bisa ng mga bato ay nakasalalay sa mga salik tulad ng liwanag, distansya, at atensyon. Karamihan sa mga bato ay may radius lamang na marahil 2 metro o mas kaunti, at ang mga nilalang na ito ay napakabilis, napakahirap itong makita sa napakakulimlim na mga kondisyon. Tinanong ni Edith na ang bilis, lakas, at hanay ng pag-atake ng mga demonyong hayop na ito ay nakakatakot, napakalaki para sa anumang normal na tao upang makatugon sa oras. Si Brian, na tumingin sa paligid sa mga nabuwal na sundalo, sinumpa ang kanyang sarili sa hindi paggamit ng barbed wire. Hinimok ng mga mangkukulam na Judgment Army ang lahat na mabilis na umatras, dahil ang naunang ingay ay nag-alarma sa buong Snowy Mountain. Noon lamang napagtanto ni Edith na ang mga tunog na narinig niya ay hindi mga halusinasyon. Nagulat ang mangkukulam na Judgment Army na narinig din ni Edith ang mga ito, dahil nawala na ang kanilang pandama ng paghipo at panlasa, at ang kanilang paningin at pandinig ay naging napakahusay. Hindi inaasahan na maririnig din ng isang mortal ang mga tunog na ito. Nang mapagtanto ni Edith ang kabigatan ng sitwasyon, dali-dali niyang inutusan ang mga sundalo ng unang hukbo na umakyat ng maayos, habang ang mga God Punishment Witches ay nanatili sa pagbabantay. Ginamit ni Margie ang kanyang kakayahan upang ilipat ang lahat pataas, ngunit habang umaakyat sila, bigla silang nakarinig ng matinding putok ng baril. Nagmukhang malungkot ang mga mukha ng grupo habang binilisan nila ang kanilang pag-akyat. Nang makalabas ang grupo sa yungib, agad silang sinalubong ng mga sundalong nagmamadaling muling i-load ang kanilang mga armas, at nagulat na isang kumpol ng mga halimaw na demonyo ang bumababa mula sa Snowy Mountain. Tumingin ang lahat pataas, habang napakarami sa kanila ang bumababa. Hinala ni Edith na ang naunang tunog ay maaaring isang tawag upang i-summon ang mga halimaw na ito. Naalala niyang nabasa niya sa isang libro na isinulat ni Roland ang tungkol sa isang kakaibang uri ng tunog sa mundong ito, bagaman hindi ito marinig ng mga tao, malinaw na malinaw ito sa ilang mga nilalang, na maaaring gamitin pa nga ito para sa natatanging komunikasyon sa loob ng kanilang species. Tila ngayon ay nasaksihan nila ang ganitong kababalaghan.
Lumapit ang isang sundalo, nagulat na si Maggie ay nakakita ng hindi pangkaraniwang aktibidad ng mga halimaw na demonyo sa kagubatan, marahil ay papunta rin sila sa Snowy Mountain. Naging tulala si Brian, pawis na pawis ang noo. Naisip ni Edith na masyadong bata pa si Brian, hindi dapat magpakita ng pagkalito o kawalan ng pag-asa ang isang commander, lalo na sa harap ng kanilang mga tauhan. Mabilis na kumilos si Edith, inutusan ni Edith si Brian na tipunin ang istasyon ng unang hukbo sa labas ng bundok, tipunin ang lahat sa pasukan ng yungib upang bumuo ng linya ng depensa. Sabay-sabay ring mag-deploy ng lahat ng heavy machine gun. Pagkatapos ay inutusan niya si Maggie na lumipad pabalik sa Neverwinter at makipag-ugnayan agad kay Haring Roland para sa mga reinforcement. May sapat na supply at bala sila ngayon, ngunit hindi sila magtatagal. Dahil hindi makalangoy ang mga halimaw na demonyo, inutusan niya silang huwag iwanan ang kanilang mga semento na barko na nakadaong sa labas. Gayunpaman, mag-iwan ng mga 10 katao sa barko upang pigilan ang mga halimaw na demonyo gamit ang mga barko. Panghuli, inutusan niya ang lahat na ibaon ng mga God Punishment Stone sa malapit upang maiwasan ang anumang pag-ambush ng mga Invisible Mantis sa kanila. Higit pa rito, kailangan nilang patuloy na magpadala ng mga God Punishment Witches pababa upang palakasin ang puwersa sa baba. Mahalaga na tipunin ang lahat upang hanapin ang exploration team, at kailangan nilang kumilos ng mabilis. Hinala ni Edith na ang misteryosong tunog na kanilang narinig ay susi sa lahat. Huminga ng malalim si Brian at mabilis na sinimulan ang pagpapatupad ng mga utos ni Edith. Samantala, sa ilalim ng lupa, biglang nakaramdam ng pagkahilo si Agatha, at ang nangyari lang ay kakilakilabot. Lumalabas, pumasok ang grupo sa katawan ni Fran, at inilarawan ito ni Agatha na parang napupuno sa isang sako na puno ng mabaho na putik at pagkatapos ay marahas na itinapon sa dingding ng maraming beses. Sumang-ayon si Nightingale, na lumilitaw mula sa hamog, na ang paglalarawan ni Agatha ay masakit na tumpak. Ngunit kung hindi dahil sa paglabas ni Fran, nasa malaking panganib sana sila. Maingat na tinanong ni Fran kung masyadong malupit siya, ngunit muling nakaramdam ng pagkahilo si Agatha sa kanyang hininga. Kinumpirma ni Lightning na ang paglunok ng isang higanteng bulate sa kanila at paglabas ng hindi nasaktan ay isang nakakamangha. Napanguso si Elena, sinabi sa lahat na naiinggit siya sa kanila dahil naamoy nila ang baho at naramdaman ang pagkadikit. Gayunpaman, umubo ng 2 beses si Agatha at ngumiti, pinili na huwag manatili sa paksa. Sa halip, ini-redirect niya ang focus ng grupo sa kung ano ang kailangan nilang gawin. Ang kamakailang pagsubok ay nag-iwan ng hindi mapakali sa mga mangkukulam, hinahabol ng alaala ng napakaraming mapupulang mata sa itaas nila at ng nakakabinging tunog na nagpalabas ng isang kumpol ng mga hybrid na demonyong nilalang na sumugod mula sa kalaliman ng mga guho patungo sa kanila. Sa kritikal na sandaling iyon, ginawa ni Fran ang tamang desisyon. Nilunok niya ang lahat maliban kay Nightingale sa kanyang tiyan at lumingon upang magtago sa dingding ng yungib. Habang ang kanyang buong katawan ay nalubog sa bato, naabutan siya ng mga demonyong nilalang at sinimulang kagatin ng mabangis ang kanyang katawan. Kahit na may pantikip si Nightingale, napakarami ng mga kaaway. Tiniis ni Fran ang matinding sakit, at patuloy na hinukay ang yungib ng mahigit 10 metro bago marahas na igulong ang kanyang napakalaking katawan upang durugan ang mga humahabol na nilalang. Pagkatapos ay hinampas niya ang kanyang buntot sa kisame ng yungib, na nagdulot ng pagguho ng bato sa itaas at pagsara ng pasukan, sa wakas ay nakaligtas sila sa kabutihang palad. Lahat ay nakalabas ng ligtas. Ngayon na mayroon silang sandali upang huminga, sa wakas ay mayroon na silang panahon upang tanungin si Fran kung ano nga ba talaga ang nangyari. Sinabi ni Fran na sa sandaling mabasag niya ang daanan, biglang gumuho ang patong ng bato sa ilalim niya. Bumagsak siya bago pa man siya makatugon, tumama siya sa ilalim ng hukay at pagkatapos ay nawala ng malay. Nang magising siya, dinadala na siya ng ilang mga hindi nakikitang bagay at tinali. Sa kabutihang palad, hindi siya agad kinain.